Magandang araw kabola. Sa video nito, pag-uusapan po natin, wala na pong iba kundi Magnolia Hotshots kasi currently kabola, sila yung team na pinag-uusapan ngayon actually, lahat naman pinag-uusapan. Pero siya nga kasi talagang struggling kabola at madami nangyayari po sa kanila. And then, some discussion ulit para kay Baltasar. So, may di pa nakasubscribe, pakipindutan mo yung subscription button. Unahin natin comments po muna ng mga fans. Malyari Mascareñas, pa-shoutout idol. Thank you so much. Regards to QMB, nag-1 in 10 siya sa UP, then magpapadraft na siya. Sa annual draft, if you notice, tanking na ang, sabi niya dito kabola. So, tignan natin, hindi pa sure yan kabola. Kasi of course, may mga teams pa rin po yan sa Korea, sa Japan, that will make an offer to QMB because of his size kabola. Pero kita din naman natin kabola, most of the time, hindi rin naman masyado nag-work actually kapag big man yung kinukuha po na import kabola sa Japan o sa Korea. Alt sketch, tama naman pag-analyze mo kabola, 3 games every other day. Look mo ngayon at naka 4 games na sila agad. Same as other teams na. Wag naman sanang konting ipot ay gagawin agad ng issue. Good day kabola. And Ronald Berbusidad, pa-shoutout sir. Again, shoutout po. Marlon TV, PBA, pinapabura ng Ginebra kabola. So, again, sa pabor issue na yan with Ginebra, I agree, meron kabola, pero I also understand the PBA because of that. Pero yung dito po sa scheduling nila, again, I do not see it as pabor kabola towards Ginebra. Really, I do not see it as pabor. Now, speaking of Magnolia kabola, unang issue pag-uusapan natin yung naging bigayan ni Mark Baroka at saka ni Adrian Nocom kabola. Sino sa palagay niyo po yung may mali po dito kabola? Ako lang, hindi ko nagustuhan ng konti, no? Yung explanation ni Mark Baroka na medyo pinalagan niya talaga kasi nga ayaw niya po kabala na ginaganyan siya, lalo na daw pag mas bata sa kanya kabola, diba? So 38 na rin kasi siya kabola actually hindi lang naman ako yung nakapansin na medyo off sa akin yung comment na yun, diba? Kabola, parang wala namang diba? Pagalingan naman yun regardless of the age kabola. Pero overall dun sa naging bigayan nila, I think it's ganun lang sila ako, may sa physical guard kabola. Ganun din naman sa Baroka, physical din naman guard. So akin lang, Baroka just got what he has been giving kabola in the past. Then of course, Arwin Santos nagsalita na kabola regarding dito kay Justin Baltasar kasi natawagan siya doon sa recent po na episode kabola ni Snow Badwa, No Cooking Show. Sabi niya, iba yung sistema sa MPBL, iba yung laro, iba yung diskarte, iba yung counter. Kasi yung mga coaches dyan, players mataas ang quality, sabi niya kabola. So basically, pinin-point out niya dito kabola na yun, dapat talagang mag-adjust si Justin Baltasar. Payo ko lang magtiwala sa sarili niya kaysa magdahilan siya. Mas mag-focus siya sa dapat niya pang improve kabola. In a way, hindi naman nagdahilan si Baltasar ang hirap pa sa atin pag ina-explain kung bakit siya nag-struggle. Ang agad na conclusion, nagdadahilan. Hindi. Tinanong mo siya, ba't ka nag-struggle? Tinasagot siya, sa palagay ko ganito, sa palagay ko ganyan, di ba? Hindi naman yung pagdadahilan kabola, di ba? He is really struggling, pero Baltasar is aware of that, kabola. Hindi niya sinasabi hindi siya nag-struggle siya. But I still believe Baltasar, early as next year, kabola, minimum, he will be a top 20 PBA player, kabola. Now, ang isa pang team na namang problema ngayon, Ginebra. Day-to-day na rin daw po, due to injuries, Stephen Holt saka si Japet Aguilar. Ang hindi ko lang nagustuhan yung rason po niya. Nirasonan kasi ni Coach Tim Cone na baka daw din, or isang part ng schedule nila. No disrespect ka bola, pero sa NBA nga, usual sa kanila yung 4 or 3 games a week, di ba? Usual sa kanila 15 games a month So, sorry pero and even coaches will tell you, kabola, na mas malaki yung chance or factor na magkaroon ng injury ang isang player sa practice. So for me, hindi talaga yung schedule din. Diba? Hindi rin talaga yung schedule po. Now, for Magnolia kabola, naglabas po ng isang interesting na observation, interesting question, si Snow Badwa, current po sa status nitong si Calvin Abueva. Kabola. So tinatanong niya, diba? Kasi alaman natin may pangit po na pagkabagsak si Abueva in their first game kabola. Pero mapatanong siya, ba't hindi pa rin siya nabibigyan ng minuto kabola? Yan yung question mark ngayon kabola. Bakit hindi siya nabibigyan ng minuto? Pero nung last game natin nila, nabigyan naman na pero konti lang kabola. So para sa akin naman, pwede rin naman talaga nasa trade block na siya, di ba? Kasi with the name value, isa siya sa mga players na pwede na lang i-trade to get a very, very big boost in terms of talent. So, Abueva will be a good candidate for them to trade.
Pwede rin naman talagang strategy lang ni Coach Tito Victelero. And fortunately, it shows na mukhang hindi po yun tama. So, kababals, palagay mo, matatrade na ba si Abueva? O hindi ba? Comment na po sa baba.